Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1291 hanggang 1300. Kabanata 1291. Nang makita ni Zhu Xinlang na wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang sumunod sa kagustuhan ni Isaac. Sa kabila ng bigat ng loob, pinili niyang magpakumbaba alang-alang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang pagpapakasal ng kanyang anak na babae kay Sun Duang ay labis na masakit para sa kanya bilang ama. Ngunit sa halip na labanan si Isaac at ilagay sa panganib ang buong pamilya, pinili niyang isakripisyo ang damdamin ng anak para sa katahimikan ng lahat. Ngumiti ng mapanghamon si Isaac at malamig na nagsabi, "Kung sumang-ayon ka agad, hindi na sana tayo nag-aksaya ng oras." Walang nagawa si Zhu kundi tumango. Mahinahon niyang sabi, "Chairman Isaac, tama po kayo. Hindi ko na po uulitin. Pakiusap, huwag niyo pong alisin ang aking membership." Ngunit hindi na siya pinansin ni Isaac. Sa halip, lumingon ito kay Charlie at magalang na nagtanong, "Mr. Wade, ano po ang inyong magiging desisyon?" Bahagyang ngumiti si Charlie at tumingin kina Sun Duang at Shu Liken. "Dahil pumayag na si Mr. Zhu, maghanda na kayo. 12:00 ang kasal. Dapat magsimula sa oras." Nanlamig si Sun Duang. Hindi niya inakalang seryoso si Charlie sa pagpapakasal na yun. Sa isip niya, malaking karangalan ito, ngunit kasabay nito ay malaking kahihiyan, lalo na't ang magiging asawa niya ay buntis na, at hindi rin niya anak ang nasa sinapupunan nito. Paano niya ipapaliwanag yun sa kanyang asawang si Shu Liken? Paano kung pagtawanan siya ng buong Ores Hill? Ngunit nang makita niya ang kapangyarihan ni Charlie at ang tapang ni Isaac, napagtanto niyang wala siyang magagawa kundi sumunod. Sa mabigat na tinig, sinabi niya, "Nais kong sundin ang utos ni Mr. Wade." Ngunit hindi na napigilan ni Shu Liken ang kanyang galit. Napasigaw siya, "Sun Duang, may konsensya ka pa ba? Ako ang nag-alay ng lahat para sa pamilyang ito. Ako ang tumulong sa iyo mula sa simula. Tapos ganito lang ang kapalit." Huminga ng malalim si Sun Duang. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pangamba. "Liken, alam kong mali ito, pero kung lalaban tayo, mas malaking kapahamakan ang darating. Hindi ko kayang isugal ang ating buhay." Nang marinig yun, halos mabaliw si Shu Liken. Buong buhay niya ay inalay niya sa pamilya ng kanyang asawa. Mula sa kahirapan hanggang sa tagumpay, siya ang naging sandigan ng negosyo. At ngayon, sa oras na dapat ay magkasama nilang tamasahin ang ginhawa, itatapon siya ng lalaking pinili niyang mahalin. Sa gitna ng luha at galit, pasiga niyang sabi, "Kung itutuloy mo ito, mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ko hahayaang maghiwalay tayo." Nanlamig ang silid, ngunit biglang umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ni Isaac. "Ito ang huling babala ko. Kung hindi mo tatanggapin ang desisyon ni Mr. Wade, ipapaalis ko sa Ores Hill ang buong pamilya mo. Wala kayong babalikan." Nanlambot si Shu Liken. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pighati. Sa isang iglap, napagtanto niyang sa mundong ginagalawan nila, hindi sapat ang pag-ibig o sakripisyo, dahil sa harap ng kapangyarihan, lahat ay nagiging walang halaga. Kabanata 1292. Alam ni Shu Liken kung gaano kalawak ang koneksyon ni Isaac, at alam niyang hindi ito nagsasabi ng biro. Kapag sinabi nitong kaya niyang paalisin sila sa Ores Hill, siguradong mangyayari iyon. Sa puntong yun, napagtanto niyang wala siyang magagawa kundi sumunod. Mas pipiliin na lamang niya na tanggapin ang lahat, kaysa ipaglaban pa ang kasal. Dahil ang anumang pagtutol ay maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan sa kanilang pamilya. Ang pamilya ng kanyang ina ay mahina at walang sapat na impluwensya.
Ngayon pa lang nila natitikman ang ginhawa ng buhay. Kung mapapaalis sila sa bayan, siguradong babalik sila sa paghihirap. Habang naglalaro ang lahat ng ito sa kanyang isipan, napansin ni Shuliken si Isabela na nakatayo sa di kalayuan. Bigla siyang nakaramdam ng pag-asa, parang nakakita siya ng tagapagligtas. Agad siyang lumapit, at sa harap ng lahat, lumuhad siya at nagmakaawa. Isabela, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong mali. Huwag mo kaming itulak sa kapahamakan. Hayaan mong magsimula tayo ulit. Lahat ng kasalanan mo noon, kakalimutan ko na. Mula ngayon, ituturing kitang anak, ang pinakamalapit kong kaibigan. Pakiusap, tulungan mo akong kausapin si Mr. Wade. Ipagdasal mo na patawarin niya kami. Alam ni Shuliken na si Isabela lamang ang tanging pag-asa nila. Kung makuha niya ang loob ng dalaga, baka sakaling mapalambot nito ang puso ni Charlie Wade. Ngunit kung tumanggi si Isabela, tuluyan na silang mawawala. Tahimik lamang si Isabela, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkalito. Mabait siyang tao, ayaw niyang makita ang iba na nagdurusa, ngunit sariwa pa rin sa kanyang isip ang mga mapanirang salita at masamang pagtrato ni Shuliken sa kanya. Nais niyang patawarin, ngunit natatakot siyang pag nagbalik ang kapayapaan, babalik din ang dati nitong ugali. Nakita ni Shuliken ang pag-aalangan sa mukha ni Isabela, kaya lalo siyang nagmakaawa. Isabela, hindi mo ako bibiguin, hindi ba? Hindi ko kaya ito mag-isa. Kung papayag ka, magiging anak kita, tutulungan kita sa lahat ng bagay. Pakiusap, ipagdasal mo kami. Hayaan mong magbago ang lahat. Napayuko si Isabela, at nang mapansin niyang malamig at walang emosyon ang titig ni Charlie, hindi na niya alam kung ano ang dapat sabihin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, mahina niyang sambit. I mean, Mr. Wade, hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin, ngunit pinutol siya ni Charlie, sa malamig na boses na parang yelo. Alam ko, kung anong gusto mong sabihin, Isabela. Pero tandaan mo, hindi na ito tungkol sa iyo at kay Shuliken. Ito ay tungkol sa akin at sa kanya. Ang mga dasal at pagmamakaawa ay wala ng silbi. Wala akong balak bigyan siya ng kahit isang pagkakataon. Ang oras ng awa ay tapos na. Tahimik ang lahat. Tanging mga hikbi ni Shuliken ang maririnig. Sa sandaling yun, napagtanto niyang wala ng halaga ang mga salita o luha. Dahil sa mundo ng kapangyarihan, ang pagsisisi ay dumarating kapag huli na ang lahat. Kabanata 1273. Nang makita ni Isabela ang malamig na titig ni Charlie, nanawi ang hininga sa kanya. Alam niyang wala siyang magagawa kay Charlie, ang mundo niya ay hindi sakop ng awa. Nilinggan niya si Shuliken at nagdahan-daang ngumiti ng pilit, humihip ng pasensya. Pasensya na, tita, wala po talaga akong magawa tungkol dito. Hindi akalaing titiisin ni Shuliken ang pagtanggi. Sa kawalan ng pag-asa, tumingin siya kay Carden at bigla na lang humabol ng luha. Carden, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya, sa hirap na ito, tumulong ka naman. Si Carden ay sugatan, sama ng loob at nalulumbay, hindi niya matanggap na ang ina niya ang mapapaalis at ipapakasal sa isang babaeng kasing edad niya. Ayaw niyang magkaroon ng isang stepmother na hindi niya nirerespeto. Kaya tumayo siya, lumuhad kay Charlie, at buong puso nagmamakaawa. Charlie, Mr. Wade, pakiusap po, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Magbabago po ang nanay ko. Tiningnan ni Charlie si Carden, mata ay malamig. Sinabi ko na, hindi na ito tungkol sa iyo o sa ina mo. Ito ay tungkol sa akin, sa iyong ama, at kay President Zhu. Lahat ng tatlong ito ay paulit-ulit na nilate ako, pinagtawanan at pinagbantaan. Akala mo ba na sa pagluwal ng pagmamakaawa ay maayos ito? Nagkakilala lang tayo ngayong araw, at iisipin mong may impluwensya ka? Nagulat si Harbin, kaya dali-dali niyang pinigilan si Carden. Sumigaw siya, nanginginig ang boses, ano ba, Carden? Huwag mong gawing kalaban si Mr. Wade. Tumahimik ka. Sa loob ni Harbin, may halong tuwa at takot.
Tuwa dahil matagal na niyang hinanakit si Shuliken dahil sa madalas na pang-aapi at pagmamaliit, dahil alam niyang kapag tuloy ang laban-laban kay Mr. Wade, maaaring maging target sila. Kaya pinili niyang manahimik. Habang nakatayo si Carden, unti-unti niyang naunawaan, sa harap ni Charlie, wala siyang kapangyarihan. Ang tanging dahilan na naruroon siya ay dahil sa koneksyon nila kay Claire, asawa ni Charlie, at dahil naipakilala si Isabella sa loob ng bilog na iyon. Kung wala yon, hindi siya mapapansin. Nang makita ni Shuliken na wala nang makakatulong, naglaho ang huling sinag ng pag-asa. Puno siya ng pagsisisi, iniisip ang lahat ng mga panunuya, pagtalilis, at paghamak kay Isabella na noon ay ginawa niyang biro. Ngayon siya ang napapaalis. Nais niyang sumabog sa galit sa sarili. Kung alam lang niya ang magiging wakas. Hindi niya sana ginawa ang mga bagay na yon. Ngayon, hindi niya alam kung paano magsisimula muli, lalo na kung mawawala sila sa Ores Hill. Ano na ang magiging buhay nila? Sa pagtingin ni Charlie sa relo, hindi na niya napigilan ang sarili. Kung ipagpapaliban pa natin, magiging 11:00 na. Gusto ba ninyong ipagpaliban ang kasal? Malamig niyang wika. Nag-react si Orville at winika ng may utos, magmadali ka. Pumunta ka sa Civil Affairs Bureau at kumpletuhin ang divorce procedures. Kung mag-iwas ka pa, itatapon kita sa kalsada. Napatigil si Shuliken, nanginginig at pilit na kumapit sa sariling damit. Umiiyak siya at sumunod, sige, pupunta na po ako. Ngumiti si Orville, may sariling katuwaan sa tagpo, at lumingon kay Zhu Xinlang. Tawagin mo na ang anak mo at sumama sa amin. Tahimik ang silid. Sa mga sandaling iyon, malinaw na ang kapangyarihan ni Charlie ay hindi biro, at malinaw din na ang buhay ni Shuliken at ng kanyang pamilya ay mababago ng tuluyan. Kabanata 1274. Nagmadali si Zhu Xinlang na yumuko at nagsabi, Mahal na Ginoong Orville, sandali lang po. Kakausapin ko lang ang anak ko. Dito na lang tayo mag-usap, hindi pa niya alam ang lahat. Tinitigan siya ni Ginoong Orville ng malamig at marahas na sumagot. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pag lumagpas ka, maghihirap ka. Hindi kita patatawarin. Sumabat si Isaac, sa boses na puno ng awtoridad. Zhu Xinlang, tandaan mo, mula ngayon, huwag mo akong niloloko. Kung hindi ko makita ang marriage certificate ng anak mo at ni Sun Duang, tapos na ang lahat para sa'yo. Tumango ng sunod-sunod si Zhu Xinlang, parang pinapalo ang sarili sa hiya. Chairman Isaac, Ginoong Orville, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin, aniya, halos nagmamakaawa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Ginoong Orville. Sinipa siya nito ng marahas. Anong silbi ng mga pangako mo? Pumunta ka kay Ginoong Wade at doon ka magpaliwanag. Agad na lumapit si Zhu Xinlang kay Charlie Wade at nagmamadaling nagsalita. Ginoong Wade, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng inutos ninyo. Wala po akong balak na tumalikod. Ngumiti si Charlie ng malamig, sabay turo sa kanya. Bilisan mo, naghihintay pa akong makainom ng alak sa kasal ng anak mo. Tumango si Zhu Xinlang ng paulit-ulit, halos hindi na makapagsalita sa kaba, at dali-daling umalis para hanapin ang asawa at anak. Sa kabilang dako, naghihintay si Bella, ang anak ni Zhu Xinlang. Halatang balisa ito, malaki na ang tiyan niya at alam niyang kailangang magmadali. Kung hindi siya agad makapag-asawa, mapapahiya siya sa buong Ores Hill. 2 buwan na siyang buntis, at 2 buwan na lang ang natitira bago siya manganak. Sa isip niya, kung hindi lang ito, itim na bata, bulong niya sa sarili, baka kaya ko pang itago. Plano niyang magpanggap na hindi buntis, magpakasal agad, at kapag nanganak siya, sasabihin niyang premature baby iyon. Sa ganitong paraan, may iligtas pa niya ang kanyang pangalan at dangal. Ngunit may isang problema, itim ang bata. At alam niyang hindi niya may tatago iyon habang buhay. Kaya naghanap siya ng lalaking tatanggap sa kanya, walang tanong, walang kondisyon. Pero sa dami ng nakausap niya, walang gustong magpakasal.
Ang mga maayos ang buhay ay umiiwas, at ang mga pumapayag naman ay hindi niya kayang mahalin. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ng kanyang ama, na si Carden ang papakasalan niya. Napangiti si Bella. Si Carden, bulong niya. Matino, edukado, maganda ang pamilya, at maganda pa ang mukha. Para sa kanya, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para muling maayos ang kanyang buhay. Kaya nang makita niyang papalapit ang kanyang ama, sabik siyang nagtanong. Dad, tapos na ba? Si Carden ba talaga ang magpapakasal sa akin? Ngunit malamlam ang mga mata ni Zhu Xinlang. Mabigat ang bawat salita nang sabihin niya. Anak, huwag kang mabibigla. Hindi si Carden ang magpapakasal sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Ha, kung hindi si Carden, sino? Huminga ng malalim ang kanyang ama bago nagsalita. Ang tatay ni Carden, si Son Duang ang magpapakasal sa'yo. Tumigil ang mundo ni Bella. Namilog ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, tila gumuho ang lahat ng pangarap niyang bumuo ng bagong buhay. Kabanata 1275. Ano? Halos mawalan ng ulirat si Bella at ang kanyang ina, nang marinig ang sinabi ni Zhu Xinlang. Galit na sigaw ng ina, Xinlang, nawalan ka na ba ng katinoan? Akala ko ba gusto mong ipakasal si Bella kay Carden? Bakit biglang si Son Duang, ang tatay ni Carden? Halos kasing edad mo na yun. Paano mo magagawang ipakasal ang anak mo sa matanda? Sumang-ayon si Bella, nanginginig sa galit. Tama si Mama. Kahit buntis ako, hindi ko ipapakasal ang sarili ko sa isang matandang ganyan. Hindi ako desperada, Dad. Tumingin si Zhu Xinlang sa kanyang asawa at anak, nanginginig ang tinig habang humihikbi. Ako na ang may kasalanan. Ako na ang nagdala sa atin sa kapahamakan. Dahil sa kagustuhan kong umasenso, nagtiwala ako sa maling tao. Ngayon, tinawag ako ni Ginoong Orville at Chairman Isaac. Binyantaan nila ako, kung hindi mo pakakasalan si Son Duang, tapos na ang pamilya natin. Ano? Halos pasiga na tugon ng kanyang asawa. Inawi mo si Orville at si Chairman Isaac? Xinlang, anong pinasok mong gulo? Umiling si Zhu Xinlang, hindi ko inakala na mauuwi sa ganito. Muling sumabog sa galit ang asawa niya, anong nangyari talaga? Ikinwento ni Zhu Xinlang ang lahat, mula sa pagtatalo, sa pagbabanta, hanggang sa utos na ipakasal ang kanilang anak kay Son Duang. Pagkatapos noon, naupo si Bella sa sahig, humahagulgol. Hindi ko yan gagawin. Mas pipiliin kong mamatay kaysa ipakasal sa matandang yun. Lumapit ang ama, tinangkang pakalmeyan siya. Anak, mag-ingat ka. Baka maapektuhan ang dinadala mo. Alam kong mahirap ito, pero isipin mo rin ang bata. Kahit na wala siyang ama, apo ko pa rin siya. Ayokong lumaki siyang walang kinikilala. Ngunit mariing sagot ng ina, Xinlang. Apo pa rin ang iniisip mo? Ang dapat mong unahin ay ang dangal ng anak mo. Hindi mo siya dapat ibenta sa takot. Napayuko si Zhu Xinlang, tumulo ang luha. Wala na akong magagawa. Kung hindi siya magpapakasal, mawawala lahat, ang negosyo, ang bahay, pati pangalan natin. Gugutumin tayo. Napaluha ang ina. Diyos ko, anong kasalanan namin para danasin ito? Umiling si Zhu Xinlang, desperado, wala ng oras para magdasal. Kailangan na natin kumuha ng marriage certificate. Sabi ni Ginoong Wade, naghihintay na siya ng alak sa kasal. Kapag hindi natin ito tinapos ngayon, baka mas masahol pa ang mangyari. Lumapit si Bella, nanginginig, nagmamakaawa, Dad, huwag mo naman akong itulak sa impyerno. 26 pa lang ako. Hindi ko kayang makasama, ang taong kasing edad mo. Ngunit mariing sagot ng ama, kung hindi mo gagawin, mawawala ang lahat. Paano ka, paano ang anak mo, kapag wala tayong pera, bahay, o pagkain? Mas mabuti nang pakasalan mo si Son Duang, kaysa mabuhay sa gutom at kahihiyan. Natigilan si Bella. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Alam niyang totoo ang mga sinabi ng ama. Sanay siya sa marangyang buhay, sa magagandang damit, sa mga luho, sa kasinungalingang tinatawag niyang komportableng buhay.
At ngayon, kailangan niyang mamili, dangal o kaligtasan. Niyakap siya ng ina, umiiyak, "Anak, kung gagawin mo man yan, sana'y patawarin mo kami." Tahimik si Bella. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, kinagat niya ang kanyang mga labi at bumulong. "Kung ito lang ang paraan para mailigtas ang pamilya natin, kukunin ko na lang ang certificate." At sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang puso ni Bella, ang babaeng minsan ay naniwala na may saysay pa ang pag-ibig. Kabanata 1296. Dahil sa tindi ng galit ni Charlie, napilitan si Shulikia na lumuhod sa sahig. Mariin niyang idinampi ang noo sa malamig na sahig, humahagulgol at nagmamakaawa, ngunit ni isang tingin ay hindi ibinigay sa kanya ni Charlie. Alam ni Charlie kung anong klaseng tao si Shulikan. Isang babaeng walang prinsipyo, handang ibenta ang dangal ng sarili niyang anak kapalit ng salapi. Mas masahol pa siya kaysa sa biyena niyang si Elaine, na kahit sakim at mapanghusga, ay hindi kailanman inisip na ipakasal ang anak sa isang lalaking may anak na. Ngunit si Shulikan, dahil lamang sa 50 milyong dowry, ay handang ipakasal ang sariling anak na si Bella sa isang lalaking hindi niya kilala, isang banyagang tinatawag pa nilang itim. Para kay Charlie, iyon ay sukdulan ng kawalang hiyaan. Alam niyang lahat ng salitang lumalabas sa bibig ni Shulikan ngayon, ay pawang kasinungalingan, bunga lamang ng takot. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, tiyak na babalik muli sa dati at magiging mas malupit pa. Kaya't nagpasya si Charlie, oras na upang matapos ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa kasal o pamilya. Isa itong pagsubok ng dangal. Sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Son Duang ang lahat. Habang nakikita niya ang asawang si Shulikan na umiiyak at lumuluhod, unti-unti niyang napagtatanto na wala na siyang magagawa. Hindi niya na mababawi ang tiwala ni Charlie, at tila wala nang patutunguhan ang kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang kakaibang kislap ng pag-asa sa kanyang isipan. Naalala niyang matagal na rin silang hindi masaya ni Shulikan. At ngayon, may pagkakataon siyang magsimula muli, kahit pa sa paraang kakaiba. Isang ngiti ang pilit na gumuhit sa kanyang mga labi, habang iniisip si Bella, ang anak ni Zhu Xinlang. Bata pa siya, bulong niya sa sarili. Kung tutuusin, mas masaya siguro ang buhay na may kabataang kapareha, kaysa sa matandang gaya ni Shulikan. Isang kasuklam-suklam na ideya, ngunit sa isipan ni Son Duang, ito'y tila makatarungan. Samantala, nagbigay ng utos si Ginoong Orville kasama si Abner at ilang tauhan. Dalhin na natin sina Son Duang, Shulikan, at si Bella sa Civil Affairs Bureau. Ayusin agad ang divorce at kasal. Wala nang oras para sa drama. Nais ni Carden na pigilan ang lahat, ngunit alam niyang wala siyang laban. Wala siyang magagawa kundi tumayo sa gilid, pinapanood ang kanyang ina habang hinahatak ng mga kalalakihan. Ang luha ay kusa nang bumagsak sa kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan, malamig na tinig ni Charlie ang umalingaw-ngaw. "Carden, nakuha niyo na ba ang marriage certificate ni Isabella?" Nagulat si Carden, mabilis na sumagot. "Hindi pa po, Ginoong Wade. Ayaw ng pamilya, pinipilit nilang maghintay hanggang matapos ang kasal bago kami mag-file." Tumango si Charlie, ngunit ang tono ay malamig at matalim. "Kung ganoon, ayusin mo na. Hindi sapat ang salita. Kung talagang iniibig mo si Isabella, ipakita mong kaya mong panindigan siya. Kumuha kayo ng certificate ngayon din." Nag-alinlangan si Carden. Paano siya makakapagpakasal, habang kasabay nitong ikakasal ang sarili niyang ama sa ibang batang babae? Ngunit sa bigat ng tingin ni Charlie, wala siyang nagawa kundi tumango. "Tama ka, Ginoong Wade. Pupunta kami ni Isabella ngayon din, upang magpa-file ng marriage certificate." Bahagyang ngumiti si Charlie, ngunit malamig pa rin ang tinig. "Magaling, bilisan ninyo. Gusto kong makainom ng alak sa dalawang kasal ngayong araw." Tahimik si Carden habang lumalakad palayo. Sa kanyang puso, halo ang hiya, sakit, at pagkasuklam. Sa ama niyang handang magpakasal muli,
at sa sarili niyang pagkatali sa utos ng isang taong higit pa sa kanya sa lahat ng aspeto. Kabanata 1277. Nang makita ni Isaac na papunta na sina Mr. Orville, at ang iba pa sa Civil Affairs Bureau, nagtanong siya kay Charlie. Mr. Wade, gusto mo bang samahan ko sila, para masiguro na maayos ang lahat? Hinawi ni Charlie ang kanyang kamay at malamig na sumagot. Hindi na kailangan. Maghintay ka na lang dito at uminom kasama si Zai. Tahimik lamang si Claire na nasa tabi ni Charlie. Mula pa kanina, hindi niya maiwasang mag-alala sa mga nangyayari. Nang makita niyang dinala na ng mga tao ni Orville ang pamilya Son. Hindi na niya napigilan ang sarili. Charlie, mahinahon niyang sabi, nandito tayo para dumalo sa kasal ni na Isabella at Carden. Pero bakit parang napakalupit naman ang nangyayari sa pamilya ng lalaki? Hindi ba't parang hindi tama ito? Ngumiti si Charlie, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Mahal, sagot niya, ano sa tingin mo ang mas tama? Hayaan nating magdusa si Isabella habang buhay, sa kamay ng isang tusong biyenan tulad ni Shulikan. Kung hindi natin sila bibigyan ng aral ngayon, mauulit lang ang kasakiman nila. Tahimik na tumango si Claire, na pag-isip-isip ang bigat ng mga salita ni Charlie. Alam niyang may punto ito. Si Shulikan ay isang babaeng handang isakripisyo ang dangal ng sariling anak para sa pera. Kung hindi sila kikilos ngayon, tiyak na si Isabella ang magbabayad ng pinakamabigat na presyo. Siguro nga, tama ka, bulong ni Claire. Mas mabuting tapusin na ang lahat ngayon, kaysa hayaan pang masaktan si Isabella. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi ko lang alam kung magagalit sa atin si Carden dahil sa lahat ng ito. Malamig ngunit may bigat ang tugon ni Charlie. Tinulungan ko siya ng higit pa sa kaya ng karamihan. Kung magagalit siya sa akin, ibig sabihin wala siyang kakayahang pahalagahan ang tunay na kabutihan. Ngumiti siya ng bahagya. Halika na, pumasok na tayo at maghintay. Kapag natapos na sila sa Civil Affairs Bureau, tuloy na ang kasal. Sa Civil Affairs Bureau ng Ores Hill, 7 tao ang pumasok ng tahimik at may bigat ang bawat hakbang. Naroon sina Carden at Isabella, ang bagong mag-asawa, si Son Duang at ang asawa niyang si Shulikan, na ngayoy tila wala ng pag-asa. Si Bella, anak ni Zhu Zinlang, at ang mga magulang nito. Si Orville ang nanguna, dala ang utos ni Charlie na ayusin ang lahat. Pagpasok nila, nilapitan sila ng isang staff. Magandang araw po. Anong transaksyon ang nais ninyo? Tumingin si Orville sa kanila. Sino ang mauuna? Nag-aatubili si Carden. Ngunit sa huli ay tumango. Kami na po ni Isabella. Magpaparehistro kami ng kasal. Ngumiti ang staff at sinimulan ang proseso. Matapos makunan ng litrato at maproseso ang mga dokumento, iniabot sa kanila ang matingkad na pulang marriage certificate, sa gisag ng bagong simula. Magkahawak kamay sina Carden at Isabella, parehong may luha sa mata, luha ng kalayaan at pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos nilang lumabas, muling nagsalita ang staff. Ano po ang susunod na transaksyon? Tumango si Orville kay Son Duang at kay Shulikan. Kunin ninyo na rin ang divorce certificate ng dalawa, utos niya ng malamig. Napayuko si Shulikan, nanginginig sa hiya at takot. Sa mga mata niya ay bakas ang pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Si Son Duang naman ay tila napagod na sa pakikipaglaban. Tahimik siyang sumunod, dala ang bigat ng nakaraan at ang pag-asang baka sa paghihiwalay, may mapayapang simula rin siyang makamtan. Habang isinasagawa ang proseso, sinabi ng staff, ayon sa regulasyon, kailangan ninyong ipakita ang orihinal na marriage certificate para makumpleto ang divorce. Tahimik silang nagtinginan, isang titig na puno ng panghihinayang at pagod. Walang salitang nasabi, tanging ang tahimik na paglagda sa mga dokumento, ang nagsilbing pagtatapos ng isang masalimuot na yugto ng kanilang buhay. Sa labas ng gusali, naghintay sina Charlie at Claire. Nang makita ni Charlie ang mag-asawang Carden at Isabella,
Nahawak na ang kanilang marriage certificate, bahagyang ngumiti siya. Ngayon, wika niya, maaari na kayong magsimula ng bagong buhay, malaya sa kasakiman at kasinungalingan. Tumango si Carden, may luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Ginoong Wade. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na namin naranasan ang ganitong kalayaan. Ngumiti si Charlie at marahang tumalikod. Hindi mo kailangang magpasalamat. Minsan, ang kabutihan ay hindi laging magaan. Kailangan din itong ipaglaban. At sa araw na yon, habang bumabalik ang lahat sa lugar ng kasalan, isang tahimik na katotohanan ang bumalot sa paligid. Ang tunay na hustisya ay hindi palaging marahas, ngunit ito'y laging makatarungan. Kabanata 1278. Halos hindi makapagsalita si Shuliken dahil sa walang humpay na paghikbi. Nangungulila at nanginginig, naglabas siya ng paos na pakiusap. Comrade, nasa bahay po ang marriage certificate namin. Pwede po bang ibigay nyo na lang ang divorce certificate? At babalik na lang po kami para kunin ang orihinal? Mahigpit ang sagot ng staff. Hindi po pwede yan. Kailangan ninyong dalhin ang orihinal para makumpleto ang proseso. Sabay namang sumingit si Son Duang, mahigpit ang tindig. Hindi na pwede ang pag-iiwan, comrade. Kailangang matapos ito bago magtanghali. Nagpaliwanag ang staff ng mahinahon, kung wala na pong pagmamahalan, pwede namang e-proseso mamaya. Hindi kailangang madaliin kung hindi bukas ang lahat ng puso. Ngunit panandali ang nag-iinit ang sitwasyon, nang magsalita si Orville nang may bahagyang galit. Miss, kilala ko ang director ng Civil Affairs Bureau. Kung kailangan, tatawagan ko siya para mapabilis natin ito. Itinuro ni Orville sina Son Duang at Shuliken at mariing idinugtong. Kailangan ng mabilisang pagproseso. Nakahanda na ang banquet at maraming bisita, hindi pwedeng magkaaberya. Naantig ang staff sa pagmamataas ni Son Duang at sa pressure ni Orville, kaya nagpaabot siya ng telepono sa director. Sa loob ng ilang sandali, dumating ang tugon, handang tumulong. Paglapit ni Orville sa opisina ng director, mabilis siyang nilapitan at may galang na nagtanong, Mr. Orville, anong kailangan mo? Ngumiti si Orville at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos nito, nag-utos ang director kay Teneria, ang staff, na e-process agad ang divorce documents. Sa ilang sandaling pag-aayos, naproseso ang divorce at inilabas ang divorce certificate. Nang hawakan nito, parang bumigay si Shuliken, tila nawala na ang lahat. Siya'y bumagsak sa sahig, humahagulgol habang iniisip ang mga taon ng sakripisyo sa tabi ni Son Duang, na nauuwi sa ganitong wakas. Ang buhay na kanilang itinayo ay tila unti-unting nawawala, at ang divorce ang nagbukas ng bagong yugto, marahil ng kalayaan, ngunit puro sugat din. Napansin ni Orville ang lubos na kawalan ng pag-asa sa mukha ni Shuliken. Nagbago ang tono niya, wala na ang pag-aatubili. Sa mahinang utos, sinabi niya kay Abner, Abner, magpadala ka ng sasakyan. Itapon ninyo ang babaeng ito palabas ng Ores Hill. Kung tatangkang bumalik, siguraduhin hindi na siya makakabalik. Tumango si Abner, malamig ang sagot. Huwag kayong mag-alala, Mr. Orville. Aasikasuhin ko ito. Hindi na siya makakabalik sa Ores Hill. Sa mga sandaling iyon, malinaw na hindi na ito simpleng paghihiwalay, ito ay paglalabas ng hatol. Para kay Shuliken, ang mundo ay umikot ng mas mabilis, at ang dating mga kaalyado ay naging hukom. Para kay Bella, para kay Carden, at para kina Isabella at Charlie, isang napakalaking pagbabago na ang napapangunahan ng kapangyarihan, at takot ang unti-unting naglalagay sa mga tao sa kani-kanilang bagong kapalaran. Kabanata 1279. Itinulak ni Abner ng malakas si Shuliken palabas ng gusali. Humahagulgol siya, nanginginig ang tinig habang nagmamakaawa. Pwede bang hayaan niyo akong umuwi, para mag-impake ng kaunting damit? Tumitig si Abner ng malamig at isang hampas ang sagot. Naghahanap ka ng pagkakataon. Akala mo bibigyan pa kita ng panahon mag-ayos. Mabuti na nga yung mga gamit mo na iwan pa.
Kung magpakita ka ng kalokohan, wala nang damit na iaabot ko sa'yo, itatalikod ko lahat at itatapon ka. Nagbago ang mukha ni Shulikan. Wala nang salita, sinunod na lang niya ang utos ni Abner, at naglakad palabas na parang wasak na anino. Pagkatapos, itinuro ni Orville si Bella at iniangat ang kamay, utos na hindi pwedeng tanggihan. Halika rito, mahigpit niyang sabi. Kinabahan si Bella, gustong tumanggi, ngunit nadurog ang loob sa takot. Lumapit siya, nanginginig ang boses, Mr. Orville. Itinuro ni Orville si Bella kay Son Duang at mariing hiningi sa mga kawani ng Civil Affairs Bureau. Ayusin ninyo ang marriage certificate nila ngayon na. Nag-ulumihanan ang ilang kawani, ang sitwasyon ay kakaiba at malabo sa kanilang paningin. Si Son Duang, higit 50 taong gulang, hindi kaakit-akit ang mga katangian. Si Bella naman ay isang batang babae na may malaking tiyan at dala ang hiya. Ngunit dahil sa presensya ni Orville at ang bigat ng utos, sinimula ng mga kawani ang proseso. Kailangan nilang kumuha ng wedding photo. Sa harap ng pulang kurtina, pinasakay si Bella at pinapailan ang tabi ni Son Duang. Magkatabi, tila mag-ama sa larawan. Umigting ang galit sa dibdib ni Bella, hindi niya kayang ipakita ang sarili niyang pagtalumpati, kaya pinigil niya ang kanyang damdamin at tumahimik. Si Son Duang naman ay naguguluhan. Sa loob niya, may katanungan at hindi komportableng pag-aalinlangan. Anong gagawin sa batang dinadala ni Bella? Baka magbago ang isip niya, baka magsisisi. Isang nakakagimbal na ideya ang dumaan sa ulo niya, ngunit pinaayla niya yon sa sarili at pilit na ngumiti. Lumapit si Zhu Zinlang, malamlam ang boses at may pilit na paghihigpit, matandang lalaki, ngayon pa mag-uumpisa ang usapan. Sa hinaharap, aalagaan mo ang anak ko, kung hindi, hindi ko kayo patawarin. Nagtaka si Son Duang ngunit nagmadali rin siyang tumugon, President Zhu, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para alagaan siya. Nang lumakas pa si Zhu, idinugtong niya ang pinakamalalim na kondisyon. At ang bata sa tiyan niya, huwag niyong papahintulutang mawala. Kung papatayin ninyo yun, hindi ko kayo paiiralin. Nagngingit-ngit si Son Duang sa loob. Isang bastardo lang yan, wika niya sa sarili. Pero alam niyang hindi pwedeng kalabanin ang impluwensya ni Zhu. Kaya, pilit niyang binitawan ang salita, hindi po, President Zhu. Hindi ko papayagan yon. Muling napawi sa mukha ni Zhu ang isang maliit na lunas. Pagkapanganak ng bata, kung hindi ninyo na kaya, ipasa ninyo sa amin. Kami ng asawa ko ang mag-aalaga. Tahimik na tumayo si Bella, pakiramdam niya ay naglaho na ang lahat ng dignidad sa katawan niya. Ang larawan ay kuha, dalawang magkasamang tao sa entablado ng katotohanan at kahihiyan. Ang mga dokumento ay pinirmahan. Ang selyo ng papel ay mabigat na sumpa. Habang inilalabas ang marriage certificate at hinahawakan ito ni Son Duang. Tumitig si Bella sa larawan nila, pulang backdrop, magkatabi, isang peking ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang dibdib, tumama ang panlilinlang. Ipinagbili siya sa isang kasunduan na walang puso. Sa labas ng Civil Affairs Bureau, tahimik na naghintay ang mga pandinig. Galak para sa ilan, panlulumong walang hanggan para sa iba. Ngunit sa kailaliman, alam ni Bella na ang araw na ito ay hindi lamang pagtanggap sa papel, ito ay simula ng isang buhay na pinili, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa takot. Kabanata 1300, napakaganda. Napabuntong hininga si Son Duang habang hawak ang kanyang marriage certificate. Hindi niya alam kung ito ba'y simula ng bagong pag-asa o tanda ng kabaliwan ng kanyang buhay. Sa counter ng Civil Affairs Bureau, nagpatuloy ang proseso ng kasal. Si Bella, 26 na taong gulang, at si Son Duang, 52 taong gulang, ay nakatayo sa harap ng mga kawani. Kitang-kita sa mga mata ng batang nag-aasikaso ang pagkalito at pagdududa. Ano bang klaseng pag-ibig ito? Tanong niya sa sarili, habang pilit na inaabot ang kanilang marriage certificate na may pilit na ngiti. Pagkatapos ay ngumiti si Orville at nagsabi, mabuti,
Tapos na ang mga bagong kasal. Bumalik na tayo sa hotel. Naghihintay si Mr. Wade upang mag-toast sa inyong kasal. Tahimik lang si Bella. Sa loob niya ay may halong takot, galit, at pangungutya sa sarili. Ngunit wala siyang lakas na tumutol. Pagdating nila sa Hilton, puno na ng mga bisita ang bulwagan. Nakaupo si Charlie Wade kasama ang kanyang asawang si Claire sa mesa malapit sa entablado. Kasama rin nila si Isaac na tahimik lang na nakamasid. Paglapit ni Orville kay Charlie, masaya nitong ibinalita, Mr. Wade, na kumpleto na po nila ang mga papeles. Tumango si Charlie at ngumiti. Mabuti, oras na para simulan ang kasal. Si Zuzin lang po ay naghanda na ng wedding dress para kay Bella, sagot ni Orville. Mag-uumpisa tayo ng alas 11:50. Ngumiti si Charlie, ngunit sa kanyang mga mata ay may malalim na kahulugan. Talagang magandang araw para kay Son Duang. Tinapos niya ang lumang relasyon. Nakahanap ng mas batang asawa, at magkakaanak pa. Sa ilang buwan, magiging ama na siyang muli. Tumawa si Orville, tunay na kamangha-mangha, Mr. Wade. Ang plano ninyo ay walang kapantay. Ngumiti lang si Charlie. Alam mo, Orville, minsan, hindi sukatan ng talino o kayamanan ang tagumpay ng isang tao. Kapag naging mapagmataas ka, kapag minamaliit mo ang iba, babalik sa iyo ang lahat ng iyon. Si Son Duang at Shu Liken, kung hindi sana hinusgahan ang kanilang magiging manugang, hindi sana sila nauwi sa ganitong kahihiyan. Tahimik na tumango si Orville. Samantala, si Claire, na nakaupo sa tabi ni Charlie, ay nakaramdam ng halong pagtataka at paghanga. Ang kanyang asawa, na dati tila ordinaryo lamang, ngayon ay parang ibang tao, may tikas, talino, at kakayahang magplano ng higit pa sa iniisip ng iba. Habang iniisip niya ito, biglang tumugtog ang masiglang wedding march. Umakyat sa entablado ang MC at malakas na nagsalita, "Maraming salamat sa inyong pagdalo. Isang espesyal na araw ito dahil magiging saksi tayo sa pag-iisang dibdib ng dalawang bagong kasal, ang groom na si Son Duang at ang bride na si Bella." Tahimik ang lahat, ramdam ang tensyon at pagtataka sa paligid. Alam ng pamilya Son ang totoo sa likod ng kasal na iyon. Ngunit wala silang magawa kundi manahimik. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Orville. Tumayo siya at sumigaw, "Ano ba kayo? Hindi ba kayo marunong magbigay galang? Palakpakan ninyo ang bride at groom." Sa puntong iyon, nagsimula ang mga marahang palakpak, mahina, malamig, at puno ng pagtataka. At sa ilalim ng masiglang musika, nagsimula ang kasal na hindi bunga ng pag-ibig, kundi ng kapangyarihan at kabayaran.